Si Futoshi Matsunaga ay isang Japanese serial killer na parehong niloko at pinahirapan ang kanyang mga biktima. Napakalala ng ginawa ni Futoshi, kaya karamihan sa media ng Japan ay ayaw iulat ang detalye ng kanyang krimen. Inireport pa ng Japanese Times na ang mga prosecutor ay nagsabi ng kaso ay walang may paghahambing sa kasaysayan ng krimen sa Japan. Si Futoshi Matsunaga ay pinanganak noong April 28, 1961 sa Kukurakita Ward sa siyudad ng Kitakyushu sa Fukuoka Prefecture at lumaki sa Yanagawa. Matataas ang mga grado ni Futoshi sa paaralan at may kaakit-akit na personalidad at isa sa pinakamay hitsura sa kanilang klase. Ngunit ginamit niya ang mga katangiang yon sa maling paraan. Imbes na mambuli ay minanipula niya ang ibang mga estudyante at kinumbinsi na pahiramin siya ng pera. Kilala din siya na may kakaibang ugali pagdating sa mga babae, na siyang naging dahilan kaya siya na-expelled sa high school, at nung nadiskubre na may karelasyon siya na isang junior high student. Ngunit sa kabila noon sa edad na 19 ay kinasal si Futoshi at nagkaroon ng anak na lalaki. Pero kahit na may asawa na, hindi na kontento si Futoshi sa isang relasyon lamang. Nagkaroon pa siya ng hindi bababa sa 10 mga kabit. Taong 1983 habang kasal pa nung nakilala niya si Junko Ogata na dating ka-schoolmate niya sa high school sa Yanagawa. Si Junko ay pinanganak sa Kurume, Fukuoka Prefecture sa isang mayamang pamilya. Siya ay tahimik at mahinhin. Naging isang preschool teacher din si Junko. Kahit na nanggaling sa parehong paaralan sina Junko at Futoshi ay hindi nila ganon kakilala ang isa't isa dati. Ayon sa katrabaho ni Junko, siya ay mabait at may malasakit sa kapwa, na refleksyon ng magandang pagpapalaki sa kanya. Nagsimula ang kanilang relasyon nung nakita ni Futoshi ang retrato ni Junko sa lumang graduation album, at simula nun ay hindi na siya tumigil hanggat hindi niya nakuha si Junko. Noong una ay nakaramdam si Junko ng pressure kay Futoshi, ngunit sa huli ay nadala din siya sa matatamis na salita ng lalaki at doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Gayunpaman ang kanilang relasyon ay malayo sa romantiko. Kung aakalain mong tatratuhin ni Futoshi ang kanyang kabit ng mabuti, hindi yon ang nangyari. Si Junko na hindi kailanman nagkaroon ng karelasyon dati ay madalas na inaakusahan ni Futoshi na may ibang karelasyon, kahit na wala namang basihan ang kanyang mga hinala. Yun ang naging simula ng pang-aabuso ni Futoshi kay Junko. Hindi lamang pisikal na pang-aabuso kundi pati verbal at mental abuse. Sinusuntok niya si Junko, pinipilit na lumuhod at kainin ang mga pagkain na nahulog sa kanyang paa. Pinipwersa din niya na ipatato ang kanyang pangalan sa dibdib at hita ni Junko. Sa kabila ng mga pang-aabuso sa kanya ay nagdesisyon si Junko na huwag iwanan si Futoshi. Hindi nagtagal ay nagkaroon din sila ng 2 anak na mga lalaki. Hindi tumigil si Futoshi sa pang-aabuso kay Junko. Pinahihirapan din niya ang kanyang asawa. Nagpapaparty siya sa kanilang bahay nang iimbita pa ng mga babae na nakarelasyon niya at kasama na doon si Junko. Ang lantarang pambabastos at patuloy na pang-aabuso ay ang siya nagtulak sa kanyang asawa para siya iwanan at tumakas kasama ng kanilang anak. Hinanap sila ni Futoshi pero mabuti na lamang at hindi sila nakita. At di nagtagal ay nag-file na siya ng divorce. Taong 1984 ay nag-propose ng kasal si Futoshi kay Junko. Ngunit hindi tinanggap ng kanyang pamilya ang ideyang magpakasal at giit nila, hindi si Futoshi ang tamang tao para sa kanya. Alam nila ang mga ginagawang pananakit ni Futoshi sa kanilang anak, ngunit pakiramdam nila ay wala silang magawa para protektahan si Junko. May balita din na inofera ng pera si Futoshi ng mga magulang ni Junko para iwanan ang kanilang anak. Galit na galit si Futoshi dahil sa pagtanggi ng mga magulang ni Junko. Kaya bilang ganti ay ginahasa niya ang ina ni Junko na si Shizumi Ogata. Pero binaliktad ni Futoshi ang nangyari at sinabi niya kay Junko na inakit siya ni Shizumi at sinaktan na umano niya ang babae dahil doon. Sa mga oras na yon matapos ang ilang taon ng manipulasyon at pang-aabuso ay nagkaroon si Futoshi ng malakas na psychological hold kay Junko. Kinumbinsi niya si Junko na iwanan ang kanyang pamilya at tumira kasama siya. Sa kaparehong taon ay bumili si Futoshi ng building at nag-umpisa ng tatami business na kalaunan ay naging futon business. Habang naging matagumpay ang negosyo, si Futoshi naman ay hindi normal ang pagtrato sa kanyang mga empleyado. May kakaiba siyang ugali gaya ng paghabol sa kanyang mga empleyado at sumisigaw siya na may espiritu sa kanilang likod na siyang humihigop ng kanilang swerte.
o di naman kaya ay minsan, ginagamitan din niya ng stun gun ang mga empleyado para magulat. Walang makapagpaliwanag sa kakaibang trip na yon ni Futoshi, pero makikitang masayang-masaya siya habang ginagawa yon at tawa siya ng tawa. Ang kilos ni Futoshi ay kakaiba at hindi naaayon bilang isang CEO. Wala din siyang pakialam sa aktual na operasyon ng negosyo, kaya kahit ang kanyang mga empleyado ay naghihinala na baka front lang ni Futoshi ang futon business para makapanloko ng pera. Sa mga oras na yon ay nakakuha na si Futoshi ng halos 180 million yen o 125 million sa peso sa pamamagitan ng panloloko at pambablackmail. Napakatuso din ni Futoshi. Gumagamit siya ng iba't ibang pangalan at identity para makalapit sa iba't ibang mga tao. Minsan pa ay nagpapanggap siya na isang lecturer ng university. Pumipili lamang siya ng background na sa tingin niya ay kahanga-hanga. Dahil sa kanyang pang-i-scam ay naging isa siya sa Japan's most wanted list. Habang nagtatago sa mga pulis, si Futoshi at Junko ay lumipat sa Kukurakita-ku at nagsimulang mamuhay sa ilalim ng apelyedong Hashimoto sa isang condominium. Ang una nilang biktima sa panibagong buhay ay isang ina na may 3 anak. Nagpakilala si Futoshi sa babae na isang single at mayaman na lalaki at naninirahan kasama ang kapatid na babae. Habang tumatagal ay nahulog ang loob ng babae kay Futoshi. At taong 1993, kinumbinsin niya ang babae na iwanan ang kanyang mister at dalhin ang 3 niyang anak at manirahan kasama siya. Ngunit sa hindi inaasahan, September ng kaparehong taon, ang isa niyang anak ay namatay. Na ayon sa report ay namatay dahil sa hindi pwedeng ilabas sa publiko na medical problems. At noong March 1994, ang babae mismo ay nagpakamatay. Sa investigasyon ng mga pulis ay lumalabas na kinain niya ang sarili niyang dumi bago siya namatay. Sa panahon ng kanilang relasyon ni Futoshi, nagawa niyang kuhanan ng babae ng 11.8 million yen o halos 4.5 million sa peso sa pamamagitan ng pagmamanipula at pambablackmail. Pagkatapos mamatay ng babae ay natuklasan ng mga pulis na regular siya nagpapadala ng pera sa isang tao na siya nagdala sa kanila kay Futoshi. Ngunit dahil walang solidong patunay at dahil hindi rin nakikipagtulungan si Futoshi sa investigasyon, ay nagawa niyang makatakas muli sa kaparusahan. Pero sa mga oras na yon ay hindi na ganon karami ang pera na hawak ni Futoshi. Dahil sa desperado na kaya kailangan nilang maghanap ulit ng panibagong mabibiktima. Ang kasunod na biktima ay ang dating kakilala ni Futoshi na nagangalang Kumiyo Toraya at ang kanyang anak na babae na hindi pinangalanan, pero tawagin na lang natin siyang si Tanya. Kakilala na ni Futoshi si Kumiyo nung nasa tatami business pa lamang siya. Sila ay malapit sa isa't isa at madalas na umiinom ng magkasama pagkatapos ng trabaho. May problema sa pag-iinom si Kumiyo at pag siya'y nalalasing, na ikikwento niya ang mga bagay na hindi naman dapat sabihin. Kagaya ng mga detalye tungkol sa mga dati niyang kriminal na gawain at ang mga paghahabol sa kanya ng mga loan sharks. At dahil sa napaka-oportunista ni Futoshi kaya tinandaan niya ang lahat ng mga sinabi ni Kumiyo at yun ang ginamit ni Futoshi na pang-blackmail sa kanya. Isang araw ay nagdesisyon si Futoshi at Junko na doon manirahan sa bahay nila Kumiyo. Sinabi ni Futoshi kay Kumiyo na simula ngayon ay doon na sila titira sa kanyang bahay. At dahil sa pang-blackmail ay wala nang nagawa si Kumiyo kundi patuloyin sa kanilang pamamahay ang buong pamilya ni Futoshi. Doon na nagumpisa si Futoshi sa masamang gawain niya. Hindi lang siya tumigil sa pag-abuso sa emosyon at mental state ng mag-ama. Pisikal na tinotorture din niya sila gamit ang electric shock. Pinipilit din sila ni Futoshi na mag-away sa harap niya dahil kung hindi ay gagamitan niya sila ng stun gun. May isang pagkakataon pa na inutusan niya si Tanya na suntukin niya ng napakalakas ng kanyang ama. Isang bagay na sobrang nagpatakot kay Tanya. Kinontrol ni Futoshi at Junko ang lahat ng aspeto ng buhay ng mag-ama. Pinapayagan lamang sila na kumain ng konti kada araw at ang kanilang pagtulog ay dapat di lalampas sa 3 oras. Hindi rin sila halos makagalaw sa sarili nilang bahay. Naglagay pa ng cardboard si Futoshi at Junko at sinabi sa mag-ama na doon lamang sila pwedeng umapa kung saan mayroong cardboard. Sa mga panahong yun ay nag-aaral pa si Tanya. Ngunit dahil sa mga ginagawa sa kanila at sa mga nangyayari kaya nakapagdesisyon siya na huminto na lamang. Inutusan din ni Futoshi ang mag-ama na magtalik sa harap niya. At habang ginagawa yun ng mag-ama ay kinukuhanan niya sila ng litrato at tawa pa siya ng tawa. Nagpatuloy ang pag-torture sa mag-ama ng 2 taon.
Sa panahon naman ng winter ay doon nila pinapatulog ang mag-ama sa banyo at saka binubuhusan ng malamig na tubig. Madalas din na pinapatayo ng buong araw si Kumiho at kung hindi siya susunod ay binubugbog siya ni Futoshi. Binibigyan din nila ang mag-ama ng oras kung kailan lang sila pwedeng gumamit ng banyo. At kung sila ay dudumi, binibigyan lamang sila ng bowl o baso at doon na nila ilalabas. At kung may kumalat o nahulog na dumi sa sahig, ay ipapakain pa sa kanila. Kinuhanan pa ng litrato at video ni Futoshi ang lahat ng pagpapahirap niya sa mag-ama para sa kanyang personal na kasiyahan. Dahil sa lahat ng torture ay hindi na kinaya ni Kumiho at noong February 26, 1996, siya ay namatay sa edad na 34. Kasunod noon ay minanipula ni Futoshi si Tanya sa paniniwalang siyang pumatay sa sarili niyang ama at inutusan pa siya na gumawa ng confession letter. Noong gabi na namatay si Kumiho ay nagrereklamo ang mga kapitbahay nila dahil sa kakaibang tunog ng makina at mabahong amoy na nagmumula sa bahay. Pero walang may nag-report sa mga pulis. Kasunod noon ay inutusan ni Futoshi si Junko at Tanya na itapon ang katawan ni Kumiho. Ngunit bago nila gawin yun ay gumawa pa ng nilaga si Futoshi at Junko mula sa ibang parte ng katawan ni Kumiho at pinilit si Tanya na higupin ang sabaw. Kasunod noon ay giniling nila ang naiwang parte ng katawan at itinapon sa dagat malapit sa Kunisaki Peninsula. Di nagtagal ay natuon na naman ang pansin ni Futoshi sa kasunod niya na target, isang babae na kakilala ni Kumiho. Pinakilala niya ang kanyang sarili na kuya ni Junko at sinabi na tiyuhin din siya ni Tanya. Di nagtagal ay nakuha niyang tiwala ng babae at sa loob ng wala pang isang taon ay pinag-uusapan na nila ang tungkol sa pagpapakasal. At katulad ng mga dating gawain ni Futoshi, na-scam na naman niya ang babae sa halagang 5.6 million yen o halos 2.1 million sa peso. Sa isang punto ay inimbitahan ni Futoshi ang babae at ang anak nitong babae na bisitahin siya. Dahil wala namang masamang hinala ang babae kaya tinanggap niya ang imbitasyon ni Futoshi. Pagkarating nila sa bahay agad niya silang binihag at tumagal yon ng 7 buwan. Sa mga panahon na yon ay dumaan sila sa parehong uri ng pang-aabuso na dinanas ng mag-amang Tanya at Kumiho. Nung di na kinaya ay tumakas ang babae sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana ng 2nd floor noong March 1997. Dahil sa nangyari sa kanya ay hindi kinaya ng babae at nasiraan ito ng bait na siya nagdala sa kanya sa mental hospital. Kalaunan ay pinakawalan din ng mag-asawa ang kanyang anak. Noong nakarating na sa mga pulis ang nangyari ay bigla na lamang naglaho na parang bula sila Futoshi, Junko at Tanya. Sa kasunod na buwan ay inireport na si Junko ay nawawala. Sinubukan siyang kontakin ni Futoshi at binakmail pa ang kanyang ina na si Shizumi. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ginawa ay nananatiling missing si Junko. Kaya nakapag-isip si Futoshi na ipeke ang kanyang pagkamatay para mapabalik si Junko. Habang nag-aantay sa pagbalik ni Junko ay nakikipag-ugnayan pa din si Futoshi sa pamilya ni Junko at ginahasa din niya ang kapatid na babae ni Junko na si Riko. Minanipula din niya ang pamilya ni Junko at kinuhanan pa ng pera na nagkakahalaga ng 63 million yen o halos 24 million sa peso. Sa huli ay umuwi na si Junko at sila ay nanirahan sa kanyang pamilya ng saglit kasama si Futoshi at Tanya. Habang doon sila nakatira ay nag-implementa din ng rules si Futoshi sa buong pamilya ni Junko. Isang beses niya lang sila hinahayaang makakain at tanging tinapay lamang ang kanilang kinakain. Kung mabagal silang kumain o tumagal sila ng 8 minutes sa pagkain, ay gagamitan niya sila isa-isa ng stun gun. Isinama din niya ang mister ni Riko na isang pulis at 2 anak sa bangungot. Pakiramdam ng pamilya na wala silang magagawa. Dahil na rin sa pang-blackmail sa kanila ni Futoshi, lalo na sa mga dating ginawang krimen ni Junko. Ginawa din niya ng rangko ang bawat miyembro ng pamilya at kung sinong nasa pinakahuling rangko ay mapaparusahan. Yun ang naging dahilan kung bakit naging kalaban nila ang isa't isa. Noong December 21, 1997, pinilit ni Futoshi si Junko na gamitan ng stun gun ang kanyang 61-year-old na ama na si Takashigi na kalaunan ay humantong sa kanyang kamatayan. Habang tumatagal ay paunti-unti na rin nawawala sa kanyang katinuan si Shizumi dahil sa mga nangyayari sa kanilang pamilya at nag-iingay ito sa gabi kaya mas lalong nairita si Futoshi. Noong January 20, 1998, inutusan ni Futoshi si Riko at ang mister nito na si Kazuya na sakalin si Shizumi na ginawa naman nila.
Ilang linggo lamang ang lumipas ay pinilit ni Futoshi si Kazuya na sakalin ang kanyang misis na si Riko, habang ang kanilang 10 taong gulang na anak na si Aya ang siyang humahawak sa kanyang ina. Ngunit hindi pa nagtapos doon si Futoshi. Inilak din niya si Kazuya sa banyo at hindi pinakain hanggang sa namatay na lamang ito noong April 13, 1998. At pagkatapos noon, pinilit naman ni Futoshi si Junko at Aya na patayin ang 5 taon na anak ni Riko at Kazuya na si Yuki, na nakababatang kapatid din na Aya. Sa panahon ng trial ay nag-testify si Tanya na si Futoshi at Junko ay tinorture si Aya sa pamamagitan ng electric shock. Ngunit kakaiba naman ang naging kwento ni Junko. Sinabi niya na pinatay ni Tanya si Aya noong June 7, 1998. Ang testimonya ni Tanya ay ang nalilitong alaala lamang niya dahil sa pagka-guilty sa paggawa ng kauna-unahan niyang pagpatay. Pinagputol-putol daw ni Futoshi at Junko ang katawan ng kanilang mga biktima at pinakuluan sa malaking pot. May mga balita din na gumamit sila ng blender bago itapon ang mga parte ng katawan sa inidoro at sa dagat. Si Junko pa ang sinisi ni Futoshi sa mga nangyari na siyang natatanging nakaligtas sa kanilang pamilya, bukod sa kanilang 2 anak. Noong July 2000, kinumbinsi ni Futoshi ang isa pang babae na sumama sa kanya at pinangakuan ng kasal. Dumating ang 2001, ibinigay niya ang kambal ng mga anak niya kina Futoshi at Junko at nagdemand pa si Futoshi sa babae ng 20 million yen kung gusto niyang makuha ang kanyang mga anak. Sa kabila ng kanilang kakayahan na makapagtago ng mahabang panahon ay dumating na din sa hantungan dahil sa kay Tanya na 6 na taon na nilang bihag. Dahil sa ito ay nakatakas mula sa kanila noong March 6, 2002. Tumungo kaagad siya sa mga pulis para i-report ang lahat ng nangyari sa kanya. Sa kasunod na araw ay sinubukan pa ni Futoshi at Junko na hanapin siya, ngunit nahuli sila ng mga pulis. Noong una ay kinasuhan lamang sila dahil sa pagbihag nila kay Tanya. Ngunit nung isiniwalat na ni Tanya ang lahat ng krimen na ginawa nila, ay doon na lumabas ang katotohanan. Hindi kinaya ng local media ang nangyari at nagdesisyon sila na huwag ilabas sa publiko ang lahat ng mga detalye ng krimen. Kaya masasabi kong kung ano man ang nalalaman natin ngayon ay maaring parte pa lamang ng mga totoong nangyari. Si Junko at Futoshi ay kinasuhan ng 7 counts of murder na nangyari noong 2002 hanggang 2003. Hindi kinasuhan si Tanya dahil siya isa din sa mga biktima. Kalmado lang si Junko sa pag-amin na naging parte siya ng krimen at hindi ito makitaan ng pagsisisi. Samantalang iginiit naman ni Futoshi na gawa-gawa lamang ni Junko ang mga kwento tungkol sa kanya. Sa kabila ng mga pag-amin ay walang na-recover na kahit isang parte ng katawan ng mga biktima ang mga pulis at wala rin silang makita na pisikal na ebidensya. Noong September 28, 2005, ang Kokura branch ng Fukuoka District Court ay sinentensyahan si Futoshi at Junko ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Sila ay nagapila sa hatol at makalipas ang 2 taon, noong September 26, 2007, ang korte ay pinanindigan ang sentensya kay Futoshi at pinabaan naman ng life imprisonment ang sentensya kay Junko dahil sa sumusunod lamang siya sa mga utos sa kanya ni Futoshi. Noong December 12, 2011, sinubukan ulit mag-apela ni Futoshi sa Supreme Court. Ngunit ang kanyang hiling ay tinanggihan at ang kanyang hatol na kamatayan ay pinanindigan ng Supreme Court. Si Tanya naman ay sumailalim sa malawakang paggamot para makarecover sa mga trauma na dinanas. Ang mga anak naman ni Futoshi at Junko ay mamumuhay din sa stigma ng pagiging mga anak ng mga kriminal. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!